Yun ang gusto kong matutunan ng bawat leader ng mga low carbers natin at even the ordinary advocates na mag-aral sa sarili. Huwag umasa doon sa mga doktor, sa mga medical practitioners. Ginagalang natin ang kanilang natutunan pero capable tayo na matutunan itong ganitong paraan ng lifestyle. Kasi dahil hindi lamang sa pagdidieta ang ating dapat maunawaan dito, kundi yung buong lifestyle change ay kailangan maunawaan. At yun yung esensya ng empowerment, mga kasama at mga ka-low carb. Health empowerment. Kailangan nating i-empower ang ating sarili para hindi tayo nakadepende habang buhay sa mga doktor, sa mga medicine, sa mga supplement ng mga synthetic and chemical-based na mga gamot na hindi naman para lunasan ang ating karamdaman, kundi para i-maintain lamang ang mga sakit. Okay. Dito sa ating sa huling bahagi ng ating program ay meron tayong maikling tip. Meron pa tayong natitirang 9 minutes para sa buong programa 1 hour. Ang ating tip ngayon sa ating program ay hinggil sa cravings. Paano i-handle ang cravings? Okay, marami akong nababasa doon sa chat group. 4 ang ating chat group na kasama at mga tiga-subaybay. The range of 10,000. Nasa maximum members ang bawat chat group doon. At madalas kong makita ang katanungan na nagki-crave sila. Lumilitaw ang kanilang mga cravings pa rin. Kahit doon sa ating page, group page ay na-i-post yun ng mga baguhan nating mga members. Okay, cravings. Siyempre, ang cravings, batay doon sa kanyang binanggit din ni Alan, that is normal. Normal na nagaganap ang cravings. Ang paghawak para paano i-handle ang cravings dito sa ating low carb diet or lifestyle ay maaring maging malaking hamon ito, At ito yung gagawin natin ngayon, ipipresent natin paano natin i-handle itong hamon na ganito. Bagamat sinasabi natin ng cravings na ito ay isang normal, pero tingnan natin kung paano natin ito maiigpawan. Number 1, unawain ang inyong mga cravings. Kilalanin ang mga cravings sa carbs ay kadalasan nagmumula sa mga nakagawian o gawi o naging routine natin na kinakain na ibinibigay sa ating katawan sa araw-araw. Yun yung bago ka pumasok dito sa low carb. By the way, iiral ang cravings natin, low carb, doon sa unang 2 linggo. Masidhi, mataas ang pagnanais na kumain ng nakagawian ng mga pagkain. So, i-identify yung mga ganong pagkain na nakagawian at gumawa ng hakbang. Okay, number 2, kumain ng nakakabusog na mga pagkain. Pag sinabing nakakabusog na mga pagkain, kasama dyan yung mga pagbabalanse ng pagkain protina, malusog na taba, yung health fats, at konting gulay siguro na mga low carb na mga gulay para sa fiber. So yun yung 3 pagkain na kailangan nung masatisfy ang katawan natin, mabusog at masatisfy. Ang pangatlo ay manatiling hydrated. Minsan kasi tayo ay dehydrated, nauuhaw tayo at na ipagkakamali natin na nagre-rehisto sa ating isipan na tayo ay nagugutom. So, liban doon sa tubig, ang pinakamahalaga dito yung electrolyte na mainom natin ng regular. Doon sa unang araw mismo ng ating pag-low carb ay dapat kasabay na ang pag-inom ng electrolyte. Okay. Kung hindi pa kompleto ang 4 na sangkap ng sodium, potassium, magnesium, calcium na electrolyte, po pwedeng magtimpla muna ng 1 basong tubig na mayroong pinch of rock salt. Yun muna ang ikakanaw natin pansamantala habang hindi pa kompleto ang sangkap.
So kailangan manatiling hydrated. Ang pangapat na handling ay kailangan ang sapat na tulog. Hindi po pwedeng kapag tayo ay nasa low carb program, ang pinakamahalaga dito mga kasama at mga ka-low carb, ang ating program is 6 weeks low carb program. Yun yung period na mag-adapt na fully ang ating katawan from high carb to low carb lifestyle. 6 na linggo. So on the average of 1.5 months ay nakatransition na or na sabihin natin nakapag-adapt na ang ating katawan doon. Ano? So sa period na yan, iwasan ang pagpupuyat. Dahil minsan kapag tayo ay puyat, ay nagdudulot ito ng ng pagtaas ng cravings pagkapuyat. At nato ka maghahalo, mangangalampang pinggan ka tapos kakain ka. So yun yung iwasan natin. Wag manatiling iwasan maging puyat lagi. Ang ikalima ay yung stress management. Ganon din kapag tayo ay stress, maaring humantong ito sa cravings, ano? So kapag ikaw ay stress, subukan mo ang iba't ibang mga technique para kumalma ang ating katawan, ano? Number 1 diyan yung science, yung deep breathing, ano? Science of breathing, ano? Inhale ka, i-control mo yung iyong inhale hangga't kaya mong kontrolin at unti-unti mong ilabas. Yung paglabas mo ay unti-unti rin na parang ihip ng lobo. Okay, so yun yung deep breathing. Gawin mo yun ng 5 to 8 times para ma-relax ka at ma-manage mo ang stress. No? Siyempre, kung marunong ka at nagpa-practice ka ng meditation, yoga, ay makakabuti rin yun. Ano? At simple exercise ay pwede rin yun. Kahit na cardio exercise para ma-manage yung stress na yan ay maiibsan mo yung cravings mo. Okay. So overall, yun yung 5 pangunahing factors, no? Kaya para i-handle ang cravings, no? Pang-anim doon, siyempre, magtiyaga tayo, no? Magtiyaga tayo na kinakailangan ng sapat na oras na makaangkop ang ating katawan. Sinasabi ko ay yung 2 weeks na yon ay mapagbantay tayo dapat na karaniwan yun yung palusot natin. Nadapa ako, nadapa na naman ako, so kailangan akong bumangon. Yun yung mga mabababaw na palusot ng mga LC beginners. No? Ang tunay na dahilan doon ay yung cravings nila, hindi nila ma-handle. Lastly, ang sumada nito, ang indication bakit nagki-cravings tayo is kulang tayo sa protein. Kailangan natin punuin ang ating sistema, mabusog tayo sa protina sa buong maghapon na yan dahil kung kulang ang sustansya ng protina ng ating katawan, papasok ang rehistro sa ating utak na nagugutom na naman tayo. Kung kulang, yun yung indicator na kulang ang protina sa kinain mo sa maghapon na yon. Kaya make sure na sapat ang iyong protinang kinakain. Maaring ito ay karne, maaring ito ay isda, maaring ito ay isda at mga seafoods at itlog. Pinaka-safe dito yung itlog. On the average, kung kumain ka ng 4 hanggang 6 na itlog sa araw-araw, spread mo yon sa maghapon, kung ikaw ay hindi naman allergy sa itlog. Kung allergy ka sa itlog, kumain ka lamang ng 1 o 2 at damihan mo ang isda. No? Kung hindi ka na, kung okay sa iyo ang iba't ibang klase ng karne, kumain ka lahat ng klase ng karne. Red meat, white meat, pork, chicken, etc. Yun, doon manggagaling ang ating protina. Bottom line, kapag tayo ay nag-cravings, ang ibig sabihin nun, kulang ka sa protina sa kinain mo.